Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong isang interview na isang akbayan mga kababayan regarding po dun sa rally nila sa November 30 mga kababayan. Tingnan po natin kung ano po yung ano. Pero bago ang lahat mga kababayan, pakinggan mo natin yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, 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 Bangag, Marcos Bangag. Yan po ang kanyang favorite song mga kababayan ni Pangulong Marcos mga kababayan. Ang Marcos Bangag. Ayon mismo kay Aimee Marcos yan mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin yung interview ni Ted Filon mga kababayan regarding sa isang akbayan party list mga kababayan. Sara Duterte resign, yun lang ang plakad ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo, so pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo, pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na Opo. diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Bakit? Mas gusto pa nilang dalhin yung Sara resign kaysa kay BBM resign. Ganito kabaliktad ang utak nito mga hayop na ito mga kababayan. Mga putang ina ninyo, mga akbayan kayo, hayop kayo. Wala kayong mga baliktad ang utak ninyo. Mas gusto niyo yung panawagan, yung inaakusan pa lang di umano ng 125 million na confidential fund. At hindi nyo man lang tinitingnan ang evaluation ng COA? Mga hayop kayo. Ano ba talaga ang utak nyo? Galit kayo kay Duterte kasi inuubos kayo. Yun ang buong katotohanan dyan. Mas gusto nyong ayaw magdala ng placard na BBM resign na kahit trilyon-trilyon pera na ang kinuha sa bayan? Mga putang ina ninyo. Hayop kayo mga kababayan. Ganun ano mga hayop na ito mga kababayan. Ganito kabaliktad ang utak nito. Puro kulangot na yata ang utak nito mga hayop na ito. Isipin nyo naman, ang dami ng ninakaw na pera ng bayan ng Administrasyong Marcos at ang panawagan pa itong mga hayop na ito, bayan, Sara resign. Ganito kabaliktad ang utak nito mga hayop na ito mga kababayan. Sobra na po itong mga to eh. Lalong-lalong na, itong mga to, tuwang-tuwa ito nung napadala nila sa dahig si Pangulong Duterte, mga kababayan. Alam naman po natin na ang kalaban ng mga Pangulong Duterte at ng mga Duterte ay ang makakaliwang grupo. Sila po talaga ang tinamaan ng panahon ni Pangulong Duterte hanggang sa Davao po. Alam po na, lalong-lalo na po sila galit na galit kay BP Sara. Ang tao, nagtatrabaho lang para sa kanyang bayan. Para ayusin ang kanyang bayan, para walang magulo, wala nang mamumundok, bumaba kayo dito at magtrabaho kayo at mag-usap tayo. Itong mga to, ayaw ng katahimikan ng ating bayan, mga kababayan. Gusto nito laging magulo ang ating bayan. Ito yung mga salot sa lipunan ito mga kababayan na walang ibang ginawa kung hindi tuliksain
ang gumagawa naman ng tama sa bayang ito. Pero yung gumagawa ng mga nakaw na pera ng bayan na inakusahan pa ng mga pamilyang mga drug addict ayon mismo kay Amy Marcos, di umano, hindi nila pinanawagan mag-resign. Ang gusto nilang panawagan kay si Sara resign. Ganito kabaliktad ang utak nito mga hayop na ito. 3 taon na po nilibre ng COA si BP Sara tungkol dyan sa confidential fund na yan, mga kababayan. Anyet, itong mga to, hindi makontento doon sa survey ng COA, serado ang utak, hindi nila pinapakinggan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang confidential fund. Hindi yata nila naiintindihan ang salitang confidential. Ang confidential, ibig sabihin between ICE and COA and BP Sara lang. Sila lang po ang bukod tanging nakakaalam. Kaya lang naman po nalaman niya ng Kongreso dahil sinumo nila yung dokumento ng BP Sara, which is bawal po yun. Kasi hindi naman ho trabaho ng Kongreso ang mag-audit. Di ba po? Kaya lang pa ba naging audit ang Kongreso, mga kababayan? Kaya nga nilagay yung COA Commission on Audit. Kasi sila yung mag-iimbestiga lahat ng pera ng bayan na ginagastos ng gobyerno nito. Clear na si BP Sara, 3 taon magkakasunod ng COA. Angit itong mga akbayan na ito, hindi makontento. Sige pa rin silang paulit-ulit dyan sa confidential fund na yan, mga kababayan. Bakit? Ano ba ang kinakatakot nila pag naupo si BP Sara sa pagka-presidente? Kung wala kayong tinatago, hindi kayo natatakot, paupuin niyo yan si BP Sara. At sinisigurado kayo, ubos kayo lahat. Katulad naman ng sinasabi ni BP Sara, walang negotiable dyan. Lahat tatamaan. Pag once yan maupo as a president, yan ba ang kinakatakot nyo, mga akbayan? Mas gusto nyo pang bigtitin ang placard na Sara resign kaysa kay BBM resign? Magkano ba talaga ang napakinabangan nyo dyan kay BBM, mga kababayan? Itong panahon na kampanyahan at panahon ng nililibing ang tatay ni BBM, ito yung ayaw na ayaw nila. Ayaw na ayaw nilang ilibing sa libingan ng mga bayani. Pero wala silang magawa dahil utos ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi nila magawang ituligsain ang BBM na ito. Bakit? Nakikinabang ba sila sa kinilumbat na pera ng administrasyong ito? Yan po, ma'am. Kaya mga kababayan, huwag na ho kayong pumunta dyan sa November 30 na rally nila. Magulo po yan. Yan po mag-aasik ng lagim. Kasi baka mamaya, magbiklara ng martial law, ka-utos din ni BBM yan. Kasi mga tao na rin po ni BBM ito, mga kababayan. Mga tao na rin ito. Hindi ka, saan ka makakita? Yung taong inakusahan na trilyon-trilyon pera na ang ninanakaw sa bayan, ayaw magbitbit ng Marcos side of itong mga kulupong na ito, mga kababayan. Itong mga kulangot na ito, ang bitbitin nila, Sara resign. Ganito kakulangot ang mga utak nito, mga kababayan. Dapat sa inyo, bumalik na kayo sa bundok once na maupo si BP Sara at doon kayo magtatakbo. Papunta doon sa kung saan man kayo habulin ng mga sundalo. Kaya takot na takot kayo maupo si BP Sara sa president kasi talagang kayo ang unang tatamaan dyan. Sa ginagawa ninyo, hindi kayo tatantanan yan ni BP Sara. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kaya nananawagan ako, doon sa November 30, wag na ho kayong pumunta, magugulo po ang nandyan. Saka makakita, ito si Calyoni, Lodi ba to? Na nananawagan na magsuot daw ng balaklava doon sa November 30. Bawal po sa Maynila yun. May city ordinance po dyan. Dapat ito kay Mayor Esco, dapat ipahuli ito si Calyoni. Kasi nga po, siya yung nananawagan na magsuot daw ng balaklava para itago yung mukha nila habang nagrarally sila. Hindi yung ganun. Kung mapayapang paraan yan, hindi mo itatago ang sarili mo dyan. Kaya lang siguro, baka may gagawin silang kalukuhan dito. At iniisip ko,
baka magagawa sila ng gulo para mapilit ang magdeklara ng martial law si BBM. Yan po ang nakakalungkot, nakakatakot dito mga kababayan. Kasi ang mga utak nito, makakaliwang grupo, ayaw talaga nilang paupuin si BP Sara. Ang gusto nila si BBM kasi nga kaya nilang utos-utusan. Ha? Sa dami ng akusasyon kay BBM, ayaw nilang manawagan ng resign. Ganito kabaliktad ang utak nito mga akbayan na ito mga kababayan. Mga ano po to ng mga yellow pink. Kalaban nito dati, pula. Marcos loyalist. Pero bakit ngayon parang nagkakasundo sila? Ano kayang kulay pag pinaghalo mo yung yellow at saka pula? Ano kaya lalabas doon? Lalagyan mo siguro ng konting itim, baka violet na. Yun po nakakatakot mga kababayan. Sana ako po nananawagan na wag na ho kayong pumunta ng Luneta. Kasi lahat po ng magrarally dyan ay makakaliwang grupo. Baka manggulo lang yan sila mga kababayan. Hanggang sa EDSA. Yung mga sa EDSA, wala rin yung wag na kayong pumunta dyan. Ayun sa EDSA siguro baka pwede pa. Pero yung dito sa Luneta, puro akbayan, makabayan black, bayan muna, puro mga ito, yung makakaliwang grupo ito mga kababayan, act teacher. Wag na ho kayong pumunta dyan sa rally, baka madamay kayo sa kaguluhan na gagawin nila. Mag-aasik ito ng lagim mga kababayan. Kaguluhan sa bayang ito ng Pilipinas. Ito yung silang magulo ng mga salot sa lipunang ito na dapat talagang ito'y tuligsain at tugisin hanggang sa maubos silang lahat mga kababayan. Ito po yung mga salot na ayaw po nilang tumahimik ang bayan natin. Ayaw nilang yumaman at kasi ang gusto nila sila yung hahawak ng gobyerno. Yun ang gustong-gusto nito mga hayop na ito mga kababayan. Kaya po, sa darating na November 30, wag na ho kayong pumunta ng Luneta. Wag na ho. Kasi, ang nandyan po sa Luneta, puro makakaliwang grupo po yan. Sila din po yung nanggulo doon sa November 21 na rally. Doon sa Mindiola. Tapos, ay pinagbibintangan nila mga Duterte supporter. Ganito kabaliktad ang mga utak nito. Sila ang may gumawa ng kaguluhan, ibibintang sa ibang tao. Magaling sila dyan puro paganda. Yan po mga kababayan. Kaya po, ako po nananawagan sa lahat ng mga Manileño, lahat ng daan dyan na nag-iisip, mas maganda siguro po sa EDSA. Pero dyan sa Luneta, wag ho kayong pumunta. Baka madamay kayo sa kaguluhan na gagawin nila. Kasi saan ka makakita, magrarally, magsusot ka ng balaklava. Bawal yan. May city ordinance po ang Maynila, ma'am. Mga kababayan. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.